Ang ikaduhang nga rason, nganong ipirma ko, which is ako ang tanaw, dili kay ni siya importante sa kumparar sa primero nga rason. Ikaduhang nga rason, kay mahugman ni personal din ako nga reason. Itong pangalawang rason daw mga kababayan, personal reason daw niya ito, mga kababayan. Tingnan natin. No? Kung mga hinumdum mo, mga kaigsunan ko, atong July 2023, 1 year after lang sa bagong legislation, July 2023, Kung pumirma ka na at sinabi mong eto matibay yung ebidensyang prinisinta, okay na sana yun mga kababayan. Kaso itong dalawang rason mga kababayan, hindi katanggap-tanggap ito bilang isang kongresista. Again, kung ayaw niyong masaktan yung damdamin nyo, naku, huwag na kayong tumakbo dyan. Kung mga kababayan, comment kayo dito. Ito, tingnan natin. Again, sabi ko sa inyo, tandaan nyo yung sinabi niya na may okay, magandang araw po sa inyong lahat. And welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video mga kababayan. Kasi ito mga kababayan, isa sa mga kongresistang pumirma mga kababayan ay naglabas na rin ng kanyang saloobin mga kababayan. Naglabas na din ng kanyang palusot. Naku, kilalanin natin ito mga kababayan. Naku, matindi ito kasi nga kung natatandaan ninyo or kung nakita nyo na sa social media mga kababayan, napaka-close nito dati ni Sara Duterte mga kababayan. Di ba? Nako, ito. Hindi na natin patatagalin pa at papakita na natin ito. Sandali na, nawala eh. Teka lang mga kababayan. Aha. Teka lang ha. Ito na. By the way, bago natin umpisahan mga kababayan, paki-share, pa-like and share yung video natin. Then paki-subscribe na din po. Ito mga kababayan, hindi ko ito share kasi para mabash ito si Joke Frasco mga nabanggit ko na tuloy. Sorry. Para hindi mabash itong kongresista na ito mga kababayan si Joke Frasco. Sinishare ko ito para i-analyze natin yung explanation niya mga kababayan kasi yung mga tao nanghihingi ng explanation kung bakit sila pumirma. At ito pakinggan natin mga kababayan. Ako lang ipabot ka ninyo, no? Ako ang rason. Kaya siguro Ika lang. Yan. na nangupangutan na sa mo kung unsa sa lang ako ang rason nganong nipirma ko sa pagpadala sa impeachment complaint sa ato ang VP Sara adto sa Senado, no? Ikuyo ko sa sobra sa 240 kabuok na congressman. Sa tibuok ka House of Representatives, 306 may kabuok. 240 or almost 80% ni pirma sa pagpadala sa impeachment complaint ngadto sa Senado. Kaya Senado man ang muhukom. Ang Senado o ang mga senators mooy mo decide na abay sala or wala, guilty ba sa katong mga aligasyon against sa ato ang VP Sara. Siguro Tapos muna natin mga kababayan kasi nga para sa mga kaibigan natin, kababayan natin hindi maintindihan yung Cebuano. Explain natin, summarize lang natin mga kababayan kasi medyo mahaba na, okay? So ito, nagsalita si Congressman Joke Frasco mga kababayan. Anong lugar ito? Basta sa North Cebu ito mga kababayan. Sa North Cebu ito siya ha. I think doon sa Liluan. Ano pa dyan? Comment nga kayo dyan. Anong district ito si Joke Frasco mga kababayan. Okay, ito sinasabi niya na, in-explain niya muna na 306 silang mga kongresista and 240 yung pumirma na i-impeach si Sara mga kababayan. So pumirma sila kasi nga raw ang basically yung gusto nilang mangyari dalhin lang yung impeachment complaint or case doon sa Senate kasi nga yung Senate yung
magdi-decide kung convicted or may kasalanan ba si Sara Duterte o wala, or matibay ba yung kasalanan ni Sara Duterte or wala, kasi nga yung Senate yung mag-decide. And 240 silang pumirma, almost 80% daw yun, mga kababayan. So again, tingnan natin ano bang ibig sabihin dito ng congressman na ito, mga kababayan. Gusto ba niyang ipalabas na 80% sa mga kongresista nakikitang may kasalanan si Sara Duterte? Or 80% sa mga kongresista natatakot na mawawala ng, comment kayo dyan, di ba? O, ito pagpatuloy muna natin. Cut-cut lang natin para ma-translate natin ng Tagalog, mga kababayan, kasi nahirapan tayong mag-Bisaya, mag-Tagalog dito, okay? Nakadungog na mo sa mga aligasyon nga medyo serious man sad. Oh, the allegations daw, mga kababayan, medyo, ang problema nito, may gumamit ng word na medyo, mga kababayan, gumamit ng medyo serious. So, ito isipin nyo, mga kababayan, ito kongresista ito, ha, mambabatas. Part sa constitutional role ng mambabatas ay mag-i-evaluate kung yung ang final na impeachment case ay may substance. Ano ba yun? Meat and substance, mga kababayan. Ibig sabihin, kung may laman ba, may sense ba yung final na impeachment case. Ako, based dito sa statement, anong ibig sabihin dito? Based dito sa statement niya, na medyo mabigat daw or medyo serious daw yung allegations. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Comment kayo dyan. Kasi dito, pinapakita niya dito, mga kababayan, kung saan itong congressman na ito pumirma nang hindi man lang siya sigurado kung whether serious ba, mabigat ba or hindi yung kaso ni Sara Duterte or yung inaakusa against Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Again, congressman ito, ha? Congressman ito, yat ganitong pag-iisip, mga kababayan. Ko kawawa. I don't know. Kasi tingnan nyo to sa huli, kasi may papakita tayo, mga kababayan. Papakita natin kung anong activity nila dito itong araw na ito, mga kababayan, kaya matibay ang loob na humarap itong congressman na ito sa kanyang tauhan. May activity sila dito sa itong time na nag-speech siya. Tingnan nyo sa huli, papakita ko, ha. Ito, papatuloy natin. Bahin sa mga confidential funds, kabahin sa itong isulti siya nga iyang patyo ng presidente, patyo niya ang first lady. So, ang ilang sad nga matagaan sa sakto nga forum, no? Ang ato ang VP Sara ay karon wala na makahatod sa media, no? Kung sa mga information, matagaan siya sa saktong forum o lugar. Kasalanan patuloy ni Sara, mga kababayan. Sinasabi niya, dapat lang daw pumirma sila, may si Sara, kasi nga raw para mabigyan ng tamang forum kung saan makasagot si Sara Duterte, kasi nga raw medyo, again, gamitin natin yung ginamit niya na word, ha, medyo serious yung allegations against Sara Duterte na kung saan binantaan yung Pangulo na papatayin. Ako, mga kababayan, binantaan yung Pangulo na papatayin, at the same time yung paggamit ng confidential funds daw, mga kababayan. Tingnan nyo ito, ha? Reporting ato sa Senado, napakatubag sa mga issue. Pero ang rason yun ako, hindi pa pala yung rason, mga kababayan. Sorry. Ito pa pala yung rason. duha ka buo, no? Ang ato ning ipaabot kaninyo. Ang number one reason yun ako, mo gini siya yung pinaka-importante sa ako ang tanaw. Number one reason yun ako, ano ni Boyong ko sa majority ngadto sa House of Representatives. Number one reason yun, tungod ninyo. Ang reason daw niya, mga kababayan, kung naintindihan nyo, dahil daw sa kanyang mga constituents, mga kababayan. Yan yung reason daw. Ito, pakinggan natin. Tungod ninyo, mo na nga ipuyong ko sa majority. Dili ko gusto nga ang mga programa, ang mga proyekto, diri sa ato ang distrito, Marisco.
Hindi daw siya gusto, mga kababayan, na yung mga programa niya sa distrito ay ano bang risgo? Risk, mga kababayan. Mangangamba. Tama ba? Tama ba yung Tagalog ko, mga kababayan? Comment na kayo dyan. Hindi niya gusto nga yung mga proyekto niya dyan sa distrito nila ay mangangamba. Okay, mangangamba. Di ba? Tanong natin, mga kababayan, bakit mangangamba yung mga proyekto mo if approved na yung mga proyekto mo at tama yung proyekto mo at yung proyekto mo ay para sa taong bayan? Bakit mangangamba? Hindi ka naman lang pipirma kasi alam mo na hindi solid yung accusations ni Vice President Sara Duterte. Kasi sinasabi mo, hindi medyo, di ba? Sinasabi mong medyo serious. So basically, hindi serious yan. Yet pumirma ka. Di ba? Kasi natatakot ka na mangangamba yung proyekto. Ano ibig sabihin dito? Comment kayo dyan, mga kababayan. Kasi pwede ka naman, hindi ako pipirma kasi doubtful ako sa allegations na sinasabi niyo dito kay Sara Duterte. Hindi lang muna ako pipirma. Anong connection doon sa mga proyekto mo sa distrito mo? Comment kayo dyan, mga kababayan. Kasi ako hindi ko naintindihan, mga kababayan. Hindi ko makonect, mga kababayan, kung bakit. Ako, ito, pagpatuloy natin. Ano pa mga palusot? No? Sama sa ito ang scholarship. Ang ato ang scholarship program din sa ato ang distrito sobra na sa 16,000 kabuok karon lang tuiga. Isa sa mga proyekto ng mga kababayan, scholarship programs na nagkakaroon ng 16,000 for this year lang, mga kababayan. Sabihin natin 2024. I don't know kung 2024, 2025, basta this year sabi niya. Sa ato ang assistance para sa ato ang mga PWDs. Assistance for PWDs daw, mga kababayan, isa sa kanyang mga proyekto. Nanghatag ka og PWDs karon, assistance sa PWDs karon nga tawa ato nga yung semana sa Liluan. Ayay, sinabi na niya yung activity, mga kababayan. Namimigay daw sila ng assistance. Tingnan natin, ha. Ito, tandaan nyo itong linya na ito, mga kababayan, ha. Isa sa kanyang proyekto ay pamimigay ng assistance sa mga PWDs. At ngayong araw na to, yung araw na yan, tingnan natin mamaya anong araw yan, namimigay sila ng assistance sa PWDs. Yan yung activity daw nila, mga kababayan. Tingnan natin, may papakita akong picture sa inyo, may statement doon. Tingnan natin kung tama, tumugma ba yung sinasabi dito, mga kababayan. Ito, tuloy natin. Assistance sa ato ang mga mananagat, assistance sa ato ang mga solo parent, assistance sa inyuha. Assistant daw for mananagat, yung mga fisherman, mga kababayan. Assistance doon sa mga single parent. Ika lang, mga kababayan, comment nga kayo dyan. Totoo ba ito ng congressman, mga kababayan? Itong mga sinasabi niya, ha? Kasi yung pagkakaalam ko, trabaho ng congressman gumawa ng batas, mga kababayan. Bakit puro pamimigay sinasabi nito, mga kababayan? Correct me if I'm wrong, ha? I might be wrong, ha? So, again, tanong ko lang sa inyo, mga kababayan, kung trabaho ba ito ng isang kongresista, itong mga sinasabi niya? Comment niyo Sa dyan. ato ang mga drivers, no? Assistance sa mga vendors. Sa ato ang mga programa din sa ato ang Quinto Distrito. Plus sa ato ang mga proyekto na ako ipatukod nga duha ka buok nga universities din sa ato ang Quinto Distrito. Usa ka Nagpatayo daw siya ng 2 university sa kanyang distrito, mga kababayan. Project niya. Again, tanong. Trabaho ba yan ng kongresista, mga kababayan? Hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman yan, mga kababayan. Mag-comment kayo kasi baka mali ako, mga kababayan. Baka ang trabaho ng kongresista ngayon, mga kababayan, yung mga nagpapatayo na ng kung ano-ano, mga kababayan. Tuloy natin. University dito sa Liloan. Usa ka university dito sa Bourbon. Na ako ipatukod nga airport ngadto sa Camotes. Na Tayo pa talaga siya ng airport, mga kababayan.
Trabaho talaga ng kongresista yan, nagpapatayo ng airport mga kababayan, di ba? Ano yun dyan? Ako ipatungod nga hospital na kasaliluan, government center, kaning ato ang mga covered courts, mga kadalanan nga atong ipasiminto, kaning mga classrooms nga ato ang ipatungod. Bakit mga kababayan, wala ba sang mayor dyan? Inako na lahat ng trabaho ng mayor ng kongresista na ito mga kababayan. Di ba? No? Sulod ni sa tanan ato mga programa o sa ato mga proyekto o mao na ang rason nganong nipirma ko nga di ko gusto nga marisko ng ato ang mga programa. Kaya kung Oo. Pumirma daw siya mga kababayan para daw hindi mangangamba yung lahat ng proyekto na sinabi niya mga kababayan. Comment kayo dyan. Tama ba yun? Desisyon na yun mga kababayan? Tama. Kayo, sino? Sinasabi niya liluan. Ano pa? Ano pang, nakalimutan ko minention niya anong mga lugar eh. O anong distrito? Oy, kayo dyan mga taga-Liluan. Mag-comment kayo dito. Kung ano kung sa tingin nyo tama ito mga kababayan. Kasi again, discuss natin ha. Discuss natin mamaya. Kasi ang daming nakikita kong mga post patungkol dito mga kababayan na kung saan okay lang daw kasi para naman daw sa taong bayan, sa kanilang distrito daw yung desisyon niya. Di ba? mahitabo pagod nga dili lang mo kuyog sa majority, dili ko mo kuyog sa kadaghanan dito, mauwahin ang ato ang mga hangyo. Kasi daw mga kababayan, kapag hindi siya sasali, hindi siya sasama doon sa majority, magiging last priority daw yung mga request niya. Ang tindi. Ang ato ang mga programa o mga proyekto, no? Unya, delikado kayo masiruhan ko sa ako ang budget. Ayan lumabas na mga kababayan. Delikado kaayo kung masiruhan ko sa Bisaya pala. Delikado daw mga kababayan na magiging zero yung budget niya. Di ba? Masiruhan ta sa ato ang mga kayuhan, mga programa sa mga proyekto dinhi sa ato ang introduce dito. Hinumdumi ninyo, mga kaigsuonan ko, karong Mayo 12, dili ni siya eleksyon sa presidente. Dili ni siya eleksyon sa vice presidente. No? Ang presidente o ang vice presidente nato karon mao ra gyapon ang presidente o ang vice presidente nato. Kasi nga raw mga kababayan, ngayong May 2025 election, hindi daw yung election ng presidente at vice president. So pagkatapos ng election, ganun pa rin daw yung presidente at vice president mga kababayan. Kaubuhan sa Mayo 12. Ang election para sa presidente karon pang 2028. Kung simba po, masiruhan ko sa akong budget, ipaawahin mo kita sa 240 ka buong libutan, di man gyud ka muna kung dili ka pupuyo sa kadaghanan. Kung pananglitan masiro atong budget, dili tatagaan ang pondo para sa tuwa mga programa, mga proyekto. Asa man ko padulong? Mga kababayan, kung hindi daw siya pipirma mga kababayan, saan daw siya pupunta? Hindi siya mabibigyan ng budget. Again, comment kayo dyan kung tama. But again, ito mga kababayan ha, lalo na dito kung saan distrito ito ha, lalo na sa mga taong under or constituents ng congressman na ito mga kababayan. Kasi most likely, isipin nyo, ang daming nagawa ng congressman na yan. Yet, yan lang yung mali niya. Kasi ito tingnan natin mga kababayan, napaka-importante dito. Kasi ito, mambabatas ito. Number one, yung trabaho nila, gumawa ng batas na para sa taong bayan. Lalo na kung saang distrito siya or nabilong mga kababayan. Hindi nila trabaho magbigay ng projects or magkaroon ng projects mga kababayan. Hindi nila trabaho yan. Pangalawa, lumalabas dito mga kababayan na pwedeng
ibenta or ipagbenta nila ang kanilang paninindigan para lang sa pera, mga kababayan. Kasi anong tawag mo diyan sa budget, mga kababayan, para sa proyekto mo? Na yung sinasabi mong ang daming proyekto mo. 'Di ba pera 'yon? So basically, sinasacrifice mo yung panindigan mo para doon sa budget or pera na matatanggap mo. Oh, ito, mga kababayan, ito napakabigat na situation ito nga, mga kababayan, kasi nga dignidad at political career yung nakasalalay sa iyo, mga kababayan. So ikaw yung kongresista. And yet, nakuha mong isurrender yung dalawa, yung dignidad at political career mo in exchange dito sa budget na matatanggap mo. E paano na lang kung mayroong mas maliit pa na kagaya ng situation na yan, mga kababayan, na kung saan hindi makikita ng tao na tinitest yung credibility at ano tawag nito? Credibility at honesty mo. Paninindigan mo. 'Di ba? Nangyari lang na itong impeachment open to public ito, mga kababayan. Kaya bulgar kayo dito. What if may mga situations na kung saan hindi alam ng mga tao na kung saan pwede niyong benta yung sarili niyo para sa perang matatanggap ninyo. O di, ito nga, malalaman ng mga tao. 'Di ba? Kung saan mangangamba yung political career at dignity ninyo, yet nakuha niyong isurrender. Paano pa kaya kung yung mas maliliit na mga situations, mga kababayan? O, 'di ba? Kaya dyan. O, kahit sabihin niyo, ang daming nagawa. Nako, ang daming nagawa kasi pinapakita niya sa inyo yung mga nagawa niya na hindi naman niya dapat gawin para allowed siya or hahayaan niyo siyang gawin itong katulad nito, mga kababayan, na kung saan in exchange of money, pwede siyang mag-decide ng kung ano-ano para may matanggap siya. Comment kayo dyan kung disagree kayo, mga kababayan. Walang problema. No? Magunsa man yung ato ang mga scholars na 16 mil kabuok nang yawan sila, no? Nag-expect sila na matagaan ng tabang ikan sa gobyerno aron nga Ano na daw mangyari sa 16,000 na scholars na naghihintay, na umaasa na magbigyan ng tulong galing sa gobyerno makapadali sila sa pag-eskwela. para makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral, mga kababayan. Kani nga to ang mga kaigsuonan nga na hospital, sa mga pribado nga mga hospital, dili na sila kaduon ni nato. Kaya wala na tayo budget sa mga hospital. Kani nga Yung mga na-hospital ng mga kababayan, paano na daw? Kasi wala na silang matatanggap na tulong pinansyal. to ang ayuda para sa to ang mga drivers. Yung mga ayuda para sa mga drivers, paano na lang daw, mga kababayan? Mga solo parents, mga PWDs, mga vendors, no? Kani mga projects na itong ipatukod ng mga pagpasimito sa kanalanan, bridge na rin sa Kasmon, sa mga classrooms, mga carports, asa mo pa doon? No? Di mo ko kaadto sa kanang nang bash na ko karon sa social media. Di mo ko kaadto sa walang masuporta na ko. Di mo gani ko kaadto sa pagkatinuod lang sa Vice Presidente. Kay iduol ko niya itong 2023 na ngayon ko ang classroom, Deputy Secretary na siya, wala mo galing siya kata. Daw, mga kababayan. Hindi daw nagbigay ng saan daw siya pupunta, mga kababayan? Saan daw siya pupunta? Yung mga nang-bash niya, hindi raw makatulong sa kanya. Yung sa kabilang kampo, hindi rin daw. Hindi nga rin daw siya binigyan ni Sara Duterte ng classroom. Nanghingi siya ng classroom, hindi nga raw siya binigyan. Si Sara Duterte na pala, nung time ng DepEd si Sara Duterte na pala yung namimigay ng classroom, mga kababayan.
Oh, 'di ba? Ito mga kababayan, kitang-kita ang pagsisinungaling dito mga kababayan. Ito sinasabi mong may proyekto ka. And yet, at the same time, sinasabi mo na nanghingi ka ng ng mga classroom. Kung anong totoo dito ngayon? Naku. No? Aron nga dili ni ma-responsa na. Ako yung ginahuna pero klaro. Muna ni kuyog ko sa majority. Kung pangutan-pangutan ninyo, no? Asa mo pili? Kinsa man ako pilion? Kamo, ang ato ang distrito, ang ato ang mga programa, mga proyekto, or ato ko sa national nga mga politiko. Asa man kinsa man akong pilion? Oh, sagot kayo mga kababayan. Tinatanong niya yung mga constituents niya, oh, kung kayo daw nasa posisyon niya, saan daw kayo pupunta? Sasama ba daw kayo sa national politicians or gagawin yung katulad ng ginawa niya kung saan pumirma para daw sa kaniyang mga nasasakupan mga kababayan. Mag-comment kayo dyan. Oh, naku, eto mga kababayan. Kumakatok sa sa puso ng mga constituents niya mga kababayan. Ano ba yung tawag diyan? Nagpapaawa dito. Oh, 'di ba? Ah, klarong-klaro eh. Ah, ilang araw itong pinag-aralang speech na ito mga kababayan. At ito, kasi may tawag diyan sa logic mga kababayan, nakalimutan ko lang. Fallacy yan mga kababayan, kung saan pinupuntirya mo yung emotion ng mga nakikinig sa iyo. Regardless of the validity of your statement or arguments mga kababayan. At eto, sinasabi, kung kayo nandito sa akin pwesto, di ba para sa inyo din yung ginawa ko mga kababayan? Parang ganyan eh. Okay? Pagpatuloy natin mga kababayan. Ang pilion yun ako, kamo. Ang ako ang distrito. Ang kayuhan sa ako ang distrito. Ang pipiliin daw niya mga kababayan, yung ikabubuti ng kanyang distrito. Of course, palakpakan. Palakpakan ulit mga kababayan. Palakpakan tao. Ayan, palakpakan. Ito, papatuloy natin mga kababayan. Pumalak. Sa ikaduhang ako lang Okay, first pala yung reason mga kababayan. First pa lang pala. isulti ninyo ha, kay wala naman ko mabuhat aning puntuhan karon, no? Dapat talaga ipaabot na ko ang unsa nga ang debate, unsa ang tinuod. Ang ikaduhang nga rason nganong ipirma ko, which is ako ang tanaw, dili kay ni siya importante sa kumparar sa primero nga rason. Ikaduhang nga rason kay mahugman ni personal din ako nga reason. Itong pangalawang rason daw mga kababayan, personal reason daw niya ito, mga kababayan. Tingnan natin. No? Kung mga hinumdum mo, mga kaigsunan ko, atong July 2023, 1 year after lang sa bagong legislation, July 2023, naatoy ni Boto, madako sa gigayo nga issue dili sa nasod nato. Ang issue kabahin sa Love the Philippines video, no? Love the Philippines ad campaign ikan sa Department of Tourism. Diba? Ang nanguho sa Department of Tourism, akong asawa. May personal daw ito mga kababayan. May sumabog daw na issue dung sa Department of Tourism. It so happen yung Secretary ng Tourism, asawa nito ni Joke Prasco mga kababayan. Grabe kayo nga issue, i-bash sa siya, idawat sa siya sa media. Gani ang akong asawa ato, wala siya salat. No? Iya pa ganitong ipa-investigar to ang maong issue kabahin sa Love the Philippines. Nahibawan na mo, pinsay nag-bash, pinsay nag-issue. Ang kauban ra sa ato ang VP Sara, no? Ito yung pangalawang rason niya mga kababayan. Kasi nga raw, Secretary of Tourism yung asawa niya,
And it so happened na noong 2023 nagkaroon ng issue doon sa Department of Tourism. And yung unang mga nang bash daw sa kanyang asawa mga kababayan ay yung mga kasamahan daw ni Sara Duterte mga kababayan. Gihangyo na mo si Bibi Sara. Dito gikuha niya kuyog ko sa akong asawa. Nihangyo, nitawag si Christina ni Bibi Sara, kauban-uban na ako. Kung niingon ang ako ang asawa, nihangyo ni Christina nga, nihangyo ni Bibi Sara nga, pwede ba nga matambagan lang o masultian lang yung ato ang mga kauban sa social media nga hinay-hinay lang sa inyong pagdaot nga rin sa ato. Total, kauban naman ta. Nag-request daw sila mga kababayan na kung saan masabihan ni Sara Duterte yung nang babash dito na kasamahan ni Sara Duterte mga kababayan no, na nang babash dito kay yung sa asawa ni Joe Prasco mga kababayan. Di ba? Tingnan natin. Ang tubag ni Bibi Sara nga, di siya pwedeng makatabang, di siya pwedeng makabadlong sa atong social media personalities. Ang sagot to ni Sara mga kababayan, hindi siya pwedeng mangingialam, hindi siya pwedeng ano bang badlong mga kababayan? Comment nga kayo dyan. Hindi siya pwedeng magano doon sa social media personalities. Hindi niya pwedeng mapagsabihan yung social media personalities. Okay, sige, analyze natin itong mga kababayan. Kaya Christina, sige, pwede ba na makahatag lang ka sa imuhang statement of support, no? Sama sa libuhat sa atong presidente, sama sa libuhat sa atong mga senador, sama sa libuhat sa atong mga mayor, mga congressman, mga governors. Hatag lang ang statement of support, no? Alang sa iyaha na gumikan kauban lang sila. Nag-request din mga kababayan na kahit magbigay lang ng statement of support daw para doon sa kanyang asawa mga kababayan. Dili gyapon kuno Ang sagot na ni Sara Duterte mga kababayan, hindi rin daw pwede. pwede. So, ako ang asawa atong panahonan, sad to say, na nasaguyog yun sa anong wala siya matabangin. No? 1 month after atong July 2023, August 2023, nakadawat ko report sa akong cellphone, nakadawat ko mga pictures. August 2023, 1 month after nung mangyari mga kababayan, may natanggap daw siyang report mga kababayan. Nga nituaw day ang ato ang VP Sara dinhi sa ato ang dito. Gani wala ko niya ipanaw, wala sa ko niya ipitar. Niduaw siya o nakikita sa ato ang katbang sa politika. Hey! 2023 pa siya. Pagka 2024, last year, 1 year after ato, July 2024, naasa din siya sa social media, makita na sa ninyo, search din ninyo may history. Ibalik na sa si Sara, dinhi sa ato ang distrito. Wala na sa ko niya ipanibalo, wala na sa ko niya iimbita, nakikita na sa siya sa ato ang katbang. Galing nga ko sa Carmen, ila sa galing na siya post na picture. Last year daw mga kababayan, 2024 July, bumalik daw si Sara Duterte dyan sa kanilang distrito and nakipagkita din the same sa kanilang kalaban sa politika mga kababayan. Di ba? Ito analyze natin mga kababayan. So, nahimuog yun din, no? Nga, sukat pa sa 2016, may suporta niya. Mayor ko pa itong panahon na sa Liloan. Ako ra usa ka mayor sa Kibukin to distrito, ang nidawat niya. Diri sa atong district, no? Bakit? Ano ba tinakbo ni Sara Duterte sa 2016 mga kababayan? Di ba mayor ng Davao? Sige, pagpatuloy natin. Pag 2022, nilansa na siya pagka vice presidente. Iyahang yung ako ang asawa, Babdos pag niya akong asawa ng panahon na. Iyang ihang ako nga si Christina ang mudibinsa niya sa media. Isip siya ang spokesperson. Nisugot si Christina, bisan pag mag-post siya. No? Kaya gusto si Christina na makatabang ni Bibi Sara. Pero, ano pinapalabas dito mga ito mga kababayan. Kasi nga raw, ito analyze natin ito mga kababayan.
2023 pumunta daw si Sara diyan sa kanilang distrito, nakipagkita sa kanyang tunggali mga kababayan sa politika. Then bumalik noong 2024, hindi sila pinaalam din, nakipagkita din sa kalaban sa politika. Okay? And then, nung election daw 2022, ni-request pa ni Sara Duterte yung wife niya na maging spokesperson. And pumayag daw naman sila para makatulong daw mga kababayan. No? Ano niya na itabo, na ibuong lang yung bisan. Nga nung sa naagihan na nato, niya sa ang yasa ba nga ako, sunod ko ng amigo sa politika. In fact, siguro Nawawala na ba? Patapos na yan mga kababayan. Well, anyway, ito, analyze na natin mga kababayan. Nung unang rason mga kababayan, kasi dalawang rason itong pinapakita niya dito mga kababayan. Na kung saan, nung una, ang dami daw niyang projects mga kababayan, natatakot siya na mahuli or hindi mapagbigyan yung budget o hindi mapagpatuloy yung lahat ng proyekto niya diyan sa kanilang distrito mga kababayan. So basically sinasabi niya, yung pagdesisyon niya na pumirma siya para naman talaga sa kapakanan ng kanyang distrito. Naku, palakpakan mga kababayan. Kalain niyo yan, 'di ba? Again, analyze natin. Mawawalan ka ba ng opportunity tumulong kapag hindi ka pumirma, mga kababayan? O kung hindi ka sasabay doon sa majority? Kasi nanindigan kang hindi matibay yung kaso? Kasi galing na sa kanyang bibig mga kababayan na yung ginamit niya na term, medyo serious mga kababayan. 'Di ba? Sa dalawang rason mga kababayan, wala siyang sinabi na pumirma ako kasi matibay yung ebidensya doon sa mga inaakusa kay Sara Duterte. Yung rason niya, una, mawawala ng budget, hindi makapagpatuloy ng mga proyekto niya. Pangalawa, personal mga kababayan. Naku, kung ayaw nyo palang masaktan yung mga damdamin ninyo dyan, huwag na kayong tumakbo. Expected naman yan, mga kababayan. Expected naman yan na ibabash ka ng tao, hindi ka all the time mapagbigyan sa kung anong gusto ninyo o kung anong kailangan ninyo, mga kababayan. Di ba? Nung si Sara Duterte, hindi nyo binigyan or konti lang binigyan nyo na budget. Nagreklamo ba? Kayo, hindi lang kayo matawagan, hindi lang kayo nakipag-usap lang sa kabilang kampo, nasasaktan na kaagad, mga kababayan. Di ba? Ang tindi nito. Ngayon, sinasabi mo na pumirma ka kasi lumipat si Sara Duterte sa kabilang kampo. Yan yung rason mo para dahil kaya pumirma ka. So, nasa na yung utak mga kababayan? Di ba? Nasa na? Again, congressman ito, unfortunately mga kababayan, congressman ganito mag-isip mga kababayan. Pumirma ka kasi lang hindi na pagbigyan yung mga hiling ninyo. Diba? Maintindihan na sana namin kung pumirma ka at sinabi mong eto matibay yung ebidensyang prinisinta. Okay na sana yun mga kababayan. Kaso, itong dalawang rason mga kababayan, hindi katanggap-tanggap ito bilang isang kongresista. Again, kung ayaw niyong masaktan yung damdamin nyo, naku, huwag na kayong tumakbo dyan. Kung mga kababayan, comment kayo dito. Ito, tingnan natin. Again, sabi ko sa inyo, tandaan nyo yung sinabi niya na may proyekto sila kung saan namimigay sa
namimigay ng ayuda mga kababayan. Ito, tignan ninyo. Oh, at again, yung proyekto niyan galing sa budget ng government. And yet, ito, anong sabi nila? Tignan natin, anong sabi dito ni Congressman. Oh, ito, basahin natin mga kababayan. Ito, oh, basahin nyo yan. I don't know kung makita niyo, yet babasahin lang natin. Okay. February 9 ito mga kababayan. Ito, Congressman Juke Frasco distributed over 5.55 million in cash assistance and rise to 1,700 beneficiaries of his hometown of Liloan. Each beneficiary received 3,000 each. Galing ito sa kanya, mga kababayan, tingnan ninyo. Additionally, Congressman Juke Frasco, through his personal funds, distributed 5 kilogram of rice to each of the 1,700 beneficiaries, worth 450,000, further demonstrating his commitment to uplifting the lives of the people of Liloan, mga kababayan. Naniwala kayo dito, galing daw sa kanya personal funds yung bigas na dinistribute, mga kababayan. Oh. Together with Congressman Juke Frasco were Mayor Aljo Frasco, Vice Mayor Darwin Apas, and municipal officials of Liloan, barangay captains headed by ABC, President Cap, Gloria Sanchez, and other municipal of barangay officials. Mga kababayan. Diba? Tingnan nyo. But yung mga kababayan, yung in-explain niya na personal reason, one side lang yun, mga kababayan, ha? 2023, 2024 yung sinabi niya, mga kababayan. Kailan pumutok yung separate ni Sara Duterte sa Marcos administration, mga kababayan? Di ba? 2023 yon. Sabihin natin umpisa ng 2024. Ngayon mga kababayan, tanong natin, kung, again, ito yung tingnan natin, ha? Ikaw, Sara Duterte. Ito si Juke Frasco, congressman. Yung asawa niya, secretary ng tourism. Of course, under ni Marcos, mga kababayan. At the same time, yung mama ng asawa nito na si Gwen Garcia, mga kababayan, kaalyado ni Bongbong Marcos. And yet, ikaw si Sara Duterte, alam mong binabanatan ka ni Bongbong Marcos. Sa tingin mo, lalapit ka pa dito sa kanila, mga kababayan? And yet, ito pa sila, mga kababayan, ang may lakas ng loob na magsabi na nasasaktan sila kasi nga lumipat si Sara Duterte doon sa kabilang kampo. Ito, mga kababayan. Tingnan nyo ito. Again, kayo dyan mga under ng district nito ni Juke Frasco, mga kababayan. Well, nirespeto ko kung gusto nyo itong congressman ninyong ito. Kasi nga, ang dami rong project. Again, in the first place, hindi nila trabaho yan, mga kababayan. In fact, kapag maraming silang ganyan, mapapatanong tayo na bakit ang daming project? Wala ba kayang mga hidden dyan, mga kababayan? Kasi yung trabaho nila gumawa ng batas naman talaga eh. Di ba? Bakit ang daming project? Hindi ba front lang ito para kayo na magdugtog dyan, mga kababayan? Anyway, dito na lang po muna tayo. Again, nirespeto ko anong mga desisyon ng mga under dito ni Juke Frasco, mga kababayan. Kung ano man desisyon niya, ano man desisyon nyo. Yet, pag-isipan yung mabuti ito, mga kababayan. Pag-isipan yung mabuti. Kasi in the first place, kung ikaw isa kongresista, handa mong ibenta yung paninindigan mo. Nako, questionable yan, mga kababayan. Again, sinasabi ko, mabuti na lang sana kung sinabi niya na matibay yung ebidensya na nakita niya versus Sara Duterte. Mas maintindihan ko pa yun, mga kababayan. Okay? Well, anyway, dito na lang po muna tayo.
then paki-like and share video natin and then paki-subscribe na rin. So maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.